Let's open our Bible in the book of 2 Timothy. 2 Timothy chapter 4, verse 9. 2 Timothy chapter 4, verse 9. No? May plima-plima, may ubo-ubo. Talaga naman. Verse 9, chapter 4. Do thy diligence to come shortly unto me. No, ito ay letter ni Paul kay Timothy, na bago siya mamatay, no, at gusto nga niya rito na pag siya namatay ay andon si Timothy. No, pinapupunta niya si Timothy sa Rome. No. Verse 10. No. For Demas hath forsaken me. No, Demas means popular. For Demas hath forsaken me. No, nawala na si Demas. Lumayo na siya. Na parang bula. No. Maraming mga tao nakasama ni Paul sa trabaho na ito. No, marami siyang nakasama. Pero si Demas, tama ba? Demas. No. Si Demas, na ibig sabihin ay popular. Hindi niya alam na siya pala ay magiging popular. Time will come. No. He was once a part of Paul's ministry, no, ministry team during Paul's house arrest in Rome. No, siya ay kasama dati sa ministry ni Paul to preach the gospel, mga AD 60 to 62. No, but the end part of Demas, yung the sad point, no, isa siya sa pinangalanan ni Paul dito kung ano ang rason bakit siya nalihis sa paglilingkod sa Diyos. Demas hath forsaken me, having loved this present world. No, present world, right now is our present world. But during his time, it was also a present world. Pero ano ang pinagkaiba nung panahon niya sa panahon natin? No. Sa panahon natin ngayon, ang train tumatakbo ng 700 plus kilometers per hour. No, parang, no, yun yung sinasabi na time, no, parang kidlat, ang mga ibon, parang kidlat na lumilipad. No, yung pala, mga eroplano na, mga jet sa panahon natin ngayon, mga rocket ship, mga fighter planes. No, but sabi ni Paul, during his time, it was already present. No, yung present world na mayroon siya ay iba sa present world natin ngayon. No, mas malala ang present world natin ngayon kaysa sa panahon nila. No, sila pagdating ng alas 7, alas 5, nakakain na. Pagdating ng alas 6, alas 6:30, tulog na. No, tayo matutulog alas 6 ng umaga na. No, dahil sa dami ng activity sa buhay, no, wala silang TV, wala silang radyo, wala silang cellphone. No, ang utak nila hindi magulo. No, kung mayroon mang ichichismis ang kilala mo, mayroong imamarites, hindi niya magawa dahil wala siyang cellphone. No, kakatok pa siya sa bahay mo para lang magkwento. Ganon ka yung mga marites nung panahon na yon, talagang ma-effort. No, kailangan gumawa ka ng paraan, pumunta ka, mag-ano ka diyan. No, but during our time, nakaupo ka lang, pwede ka nang magmarites. And that is our present world. Andyan ang cosmetics, andyan ang napakaraming mga bagay na siyang pwedeng maggulo ng utak ng tao. But ito mga kapatid, ang rason bakit si Demas ay kinalimutan na ang gawain, kinalimutan na ang kanyang kasamang si Paul because he loved this present world and is departed unto Thessalonica, crescens to Galatia. No, another
ito, inisa-isa na ni Paul dito, yung mga tao na nakasama niya dati, yung mga tao na hindi na siya sinamahan kasi he was persecuted in Rome. Takot yung mga tao, bakit na magkaroon ng connection kay Paul. No, at yun ang nakakalungkot sa part na kinukwento ni Paul, yung a part of history na, yan, oo, dati kasama namin yan. No, dati magkasama kami sa gawain, sa ganito. O ano nangyari sa kanya? No, he loved this present world. No, mas gusto niya yung buhay ngayon sa mundo kaysa sa buhay na ipinrepare at pinangako ng Diyos sa atin, mga kapatid. So, Titus unto Dalmatia. 11, only Luke is with me. No, Luke, sa lahat ng friends, Luke was a beloved friend of Paul. No, a faithful friend of Paul. No, kasama niya yan sa gawain sa Acts. Luke wrote the book of Acts. Tama? No? Tama. Tama, Brother Marvin? No? Si Luke, no, and also the author of the book of Luke, take Mark, no, and bring him with thee, for he is a profitable to me for the ministry. No, isama mo rin si Mark, si John Mark, dahil siya ay kapakinabangan, maaasahan sa ministry natin. And Tychicus have I sent to Ephesus, the cloak that I left at Troas with Carpus. When thou comest, bring with thee, and the books, but especially the parchments. No? So ito na yung mga paalala ni Paul, no, sa kanyang buhay. Na sabi niya kay Timothy, pumunta ka rito, no, because during that time, Paul wanted Timothy to visit him in Rome. Most of his companions had left him, no, because at this point in time, pag ikaw ay Kristiyano sa Rome, nasa panganib ang iyong buhay. No, kung ikaw ay Kristiyano, kukunti lang ang mga tao na yon na willing to proclaim their faith that they were Christians. No, hindi ka pwedeng magsabi, ako, Kristiyano ako. No, pag ngayon, anong lokal ka? Christian ka rin ba? Christian din ako. But during their time, it was not easy. No, pag sinabi mo yan, tapos ka. No, magagaya ka kay Paul. No. So, ang mga tina-target nung time na yon ay mga Christians kagaya ni Paul. No, doon sa Rome. Sa verse 14, Alexander the coppersmith did me much evil. No, si Alexander, sinabi rin ni Paul dito, sabi niya, si Alexander, matindi ang ginawa sa akin ito. No, yung ginawa niya, si Alex, si Alexander. No, the coppersmith did me much evil. The Lord reward him according to his works. Sabi ni Paul, bahala na ang Diyos sa kanya kung ano ang hatol ng Diyos sa kanya. Of whom be thou ware also, for he hath greatly withstood our words. Sabi niya kay Timothy, mag-ingat ka sa tao na yan. Dahil yung tao na yan, no, matindi ang ginawa sa akin yan, matindi ang kanyang kalokohan, matindi ang kanyang pag-disagree sa Word of God. No, ito yung mga persecutor, ito yung mga deceiver, ito yung mga nagtatapon ng mga false doctrine nung panahon nila. Sa 16, at my first answer, no man stood with me, but all men forsook me. I pray God that it may not be laid to their charge. No, dahil nung time na ito, no, wala nang gustong magkaroon ng connection kay Paul dahil nga sa siya ay persecuted na. No, pag nagsabi ka, parang si Pedro, sabi ng mga tao sa kanya, di ba kasama mo si Jesus Christ? No, magkakaibigan kayo? Ay, hindi. No, hindi ko yung kilala. Why? Malalagay na sa alanganin na ikaw ay pwede ring i-torture, ikaw ay pwede ring patayin. So ang sabi ni Paul, no, nung time na ito ay maraming nag-disconnect na sa akin because I was already persecuted. So ang sabi ni Paul, sabi niya, sana wag namang ituring ng Diyos na ito ay kasalanan sa part nila. No. Maganda yung prayer ni Paul, ano? No, Lord, yung tao na yan, iniwan kami sa ere, no, send them fire. No? Kill him. No? Pero ang sabi ni Paul, Lord, bahala ka na.
No, sa buhay natin bilang mga Kristiyano at sumusunod ng Word of God, minsan kahit nakaramdam tayo ng pang-aapi, offense, kung ano pa man, sometimes ang prayer natin, Lord, bahala ka na. No, hindi tayo nagpe-pray na, Lord, bawian mo nga. Di ba sabi mo, anak mo kami, kung ano ang prayer namin, susundin mo. No? Hindi ganun yun, maling application. Verse 17, notwithstanding, the Lord stood with me and strengthened me. No, sabi niya, wala. Diyos na lang ang kasama ko sa panahon na ito. And in our service with God, mga kapatid, there are times na pag tayo ay gustong subukan ng Diyos, tayo lang ang maiiwan. No, wala nang iba pa. No, wala kang kakwentuhan, wala kahit kanino, lahat hindi mo maasahan, kaibigan, kamag-anak, mahal sa buhay, nothing and nobody. Wala kang pwedeng malapitan. Lord, hindi pa pala kami nag-pray. Nakalimutan. So we pray for a while, Lord. Thank you so much for being with us this morning. Thank you, Jesus, for all the healing, for all your guidance, for all your protection. Lord, thank you sa mga ulan na pinapadala mo, Lord Jesus. Thank you for being with us. Lord, bless your word. Thank you so much for this privilege that we can come in this place, worship and praise your name. Lord, we always do this to glorify and magnify your name in Jesus' name. Amen. The title of our preaching, Where Do You Belong? No. Where do you belong? No. Pagkatapos na tayo ay maglingkod sa Diyos ng napakahabang panahon, no, hindi ibig sabihin pag tumagal na tayo sa church, hindi na tayo sinusubukan. No. Hindi ibig sabihin na mga new converts lang ang laging sinusubukan. No. Much is given, much is required. No. Habang palalim ng palalim ang paglilingkod natin sa Diyos, pabigat ng pabigat ang pagsubok na pwede nating pagdaanan sa paglilingkod sa Diyos. Umpisa lang yan ang honeymoon stage, kakareceive mo ng Holy Ghost, everything is angelic. Angelic. Lahat ng mga mukha, anghel. Si Satanas mismo, anghel. Lahat, okay. Lahat masaya, lahat parang wala lang, hindi mo makikita na may diferensya. But after mawala na yung euphoric, yung pakiramdam na para kang lumilipad dahil sa Holy Ghost, ito na, ilalagay ka na ngayon sa sitwasyon na tama na. It's time to face the reality. At sa pagharap natin na yan, andyan ang mga offense, andyan ang masasaktan ka. Paano natin masabi na tayo ay matured na sa church? Pag wala na sa atin yung mga offense na yan. Pag wala na sa atin yung, pag ikaw lagi mong pakiramdam na lagi ka na lang na-o-offend, 25 years, 30 years, 15 years, 5 years sa church, huwag mong i-consider na ikaw ay matured na sa church. Dahil gawain lang yan ng new converts ang laging na-o-offend. Pag tumatagal na tayo sa church, dahil mas nangingibabaw, ang relasyon ba natin sa mag-asawa? Sa mag-asawa, kakakasal nyo lang, nangangatog ka na, hindi mo alam kung tama itong pinasok mo. Tama ba ito o ano ba ito? But euphoric situation, nasa euphoria ka pa, yung pakiramdam na lahat, okay. Pagmamahalang, hindi mo nakita ng diferensya, pero pagkatapos na bumagsak ng honeymoon stage, dito na kayo, Lord, tama ba itong pinasok ko? Lord, tama ba itong pinili ko? Pinirmahan ko ito eh. Parang nag-iisip ka na sa ngayon, pero ibig bang sabihin, pag kayo ay sinubok na sa inyong pagmamahalan, ano ang solusyon kaagad? Hiwalayan? Hindi. Hindi solusyon ng hiwalayan kaagad. Ibang usapan kung may bugbugan na. Pag binubugbog ka na, malakas lang loob niyan kasi kaya niya ikaw lang babae. Pero ilabas mo yun dyan sa kalsada kung kaya niyang mabugbog ng babae. Binubugbog ka na, minumura ka na, ay ibang usapan na yan. Pero hindi ibig sabihin na pag ang relasyon ay medyo troubled, hindi ibig sabihin na hiwalayan ka agad. May pinirmahan ka dyan in sickness or in health, in peace or in troublous times. Lahat, richer, poorer, lahat ng yan. Tayo mga kapatid, may pinirmahan din sa Diyos.
No, wala tayong papel na pinirmahan that we are already, mayroon na tayong marriage contract. No, sa Diyos, mas sobra pa ang ating kalagayan because our sign, our seal, ay walang iba kung hindi Holy Ghost ang pinirmahan natin, mga kapatid. That is why sa paglilingkod natin sa Diyos, hindi ibig sabihin pag may problema, na-offend ka, hindi yan rason para sabihin mo kaagad, alis na ako sa church. No, immaturity. No, pang new converts na ganong klaseng pakiramdam. No, so pag tayo 15, 20 years, 25 years, hindi na yan nangingibabaw. Na-offend mo na naman ako, hiwalay na tayo. Hindi yan ang usapan na na-offend ka. Hayaan mo na yung offend. Hindi niya naman sinasadya eh. No, hindi niya naman intensyon. No, magpatuloy ka lang kasi sa ikagaganda ng ating relasyon. No, nothing more. No. Nakaraan, mga kapatid, thank you Lord. No, para hindi natin binibida kung anong mga nagagawa natin dito sa church. No, pero ito lang, no, nakaraang araw, no, kasi umpisa na naman, no, paulan na ngayon. No, yung mga bahay natin, kung may mga tulo-tulo, ikumpunin na natin yan. Because a little leaven it the whole lump. Siningit pa eh, no? Yung konting patak-patak na yan. No? At saka sa atin ng mga mister, no, huwag nating mabalitaan na ang umaakyat sa bubong, umaakyat sa kisame, mga misis natin. No? Pag nangyari yan, ikwento nyo naman sa amin. Hindi po pwede yan. Hindi yan pinirmahan ng misis mo na siya ang aakyat sa kisame. No? Na siya ang aakyat sa bubong para malang may ayusin. No? Gawain natin yan bilang lalaki. No, pag gano'n, ngayon kaya mong gawin, samantalang nung laliligaw ka, pag akyat ng jeep, pwedeng lagyan mo ng red carpet. No? No? Nilalatagan mo, ingat na ingat ka. No? Pero ngayon, pakyatin mo sa bubong. No? Nawala na yung honeymoon stage eh. Oh, Brother Vince, tandaan mo yan. No? Yung mga ganong klaseng bagay, mga kapatid, no, simpleng tulo-tulo lang pag pinabayaan mo yan. No, kakainin niya lahat yan. No, at ang paborito ng anay, yung mamasa-masa, no, yung bagay na yan, no, pag naamoy niya na yan, naramdaman niya na yan, antay-antay ka lang. No, just like our sins. Hindi naman malakihan ang kasalanan natin sa harapan ng Diyos. Pero yung maliit na kasalanan na yan, pag hinayaan natin, hindi natin yan inisikaso, expect mo na, lalaki ng lalaki. So nakaraang araw, mga kapatid, Huwebes, Friday, Saturday, hanggang kahapon, no, sa mga kapatiran natin na pumunta, mga kalalakihan, thank you sa effort, no, na binigay ninyo. Dahil yung part na yan dyan, yung bubong natin, kung makapagsalita lang yan, 30 years mo na akong binubuliktad. No, pwede bang palitan mo na ako? No, yan yung mga bubong natin dyan. No, siguro hindi lang 30 years yan. Pagdating ko rito, yan na yan. Yung mga aircon natin, 23 years na siguro yan. Gumagana pa rin. Pero malaki ng consumption yan sa kuryente. No? So, nagpalit tayo, pinalitan na natin yung corrugated, nagpalit tayo ng long span, rib type, no, para isang napakahirap kasi pag nabutasan na yung corrugated, no, napakahirap minsan hanapin kung saan nanggagaling yung mga patak. So lahat ng yan dyan, sisirain niya. So nagpalit tayo ng insulation, rib type, yung kabilang side, yung ito, yung part na yan dyan. No, para lahat komportable tayo dito sa loob ng church. Naglagay din tayo yung part na yon. 100 watts solar lamp. No, para pag nag-brown out ulit, maliwanag na. No, at saka sa tabernacle kasi, yung ilaw doon tuloy-tuloy, di ba? Kaya biruan namin, maglagay tayo, no, para hindi na kailangan ng dibayad na kuryente. So mayroon tayo dyan sa labas, doon sa kainan, mayroon din. Lord, thank you for all these things. Paunti-unti lang tayo. No, at ang isa sa pinakamahirap, kasi yung design ng bahay na ito, masyadong flat ang bubong. No, pag time will come na magpagawa rin kayo ng mga bahay, ito pala, oh. No? Kinuha ng pala yun. So nagpalit tayo dyan, mga kapatid. No? And ang prayer lang namin, Lord, sana maging cloudy lang yung panahon na yon
And thank you, Lord, dahil hindi lang clouds pinadala niya, malakas na ulan talaga. pero, pero okay na rin. Thank you, Jesus. Paunti-unti. Dahil hindi pwedeng pabayaan natin ito. No, hindi pwedeng hayaan na lang, hayaan mo na yan, brother. Maliit na tulo lang yan. No, ay lalaki ng lalaki yan. No, sa bahay natin, ganun din. No, say, praise the Lord. No. Sa verse 17, notwithstanding, the Lord stood with me and strengthened me, that by me the preaching might be fully known, that all the Gentiles might hear. And I was delivered out of the mouth of the lion. Ito ang pinaka-purpose ni Paul, na kahit siya na lang mag-isa, nakafocus pa rin siya sa kanyang goal is to preach the gospel, is to preach the word of God to the Gentiles. No, sabi niya, kahit ako na lang, no, andyan, wala na silang lahat, but the Lord stood with me. No, ang Diyos sinamahan ako, at yon ang gusto ng Diyos na mangyari, mga kapatid, na time will come na pag tayo ay sinubukan niya sa paglilingkod natin sa Kanya, mawala man ang lahat at sasadyain ng Diyos na wala kang maasahan. Wala tayong maasahan kahit sino dahil ang gusto niyang ma-realize natin na siya lang ang pwede nating asahan. No, He stood by us. No, at wala ng iba pa. Pero nakakatakot yun, mga kapatid. And the Lord shall deliver me from every evil work and will preserve me unto this heavenly kingdom, to whom be glory forever and ever. Amen. So mayroon lang tayo dito, mga kapatid. So again, si Demas, isa sa kanyang kasama na maganda ang inumpisahan, pero pagdating sa dulo, no, that is why hindi pwede. Ano sabi ng Diyos? You must love me with all your heart, with all your mind, with all your soul. No? Lahat-lahat. Why? Because time will come pag hindi tayo nakafocus sa gawain, hindi tayo nakafocus sa church, kahit gaano tayo kasigasig sa ngayon, pero patuloy pa rin ang connection natin in this present world. Mga kaibigan na pwedeng magdala sa atin sa kapahamakan. Pamilya, membro ng pamilya na laging hahatak sa atin. No, mas malakas ang hatak nila kaysa dito sa church. Maya-maya ang dati mong masigasig na paglilingkod, expect mo. No, maya-maya, lilipas ka rin. At ano ang mayroon? Kwento na lang. Dati kasama namin yan. Masakit, di ba? Nakasama namin yan for 30 years. But after 30 years, anong nangyari? Malapit na sana yung rapture. No. Anong nangyari? No. He loved this present world. No, mas mahal niya kung ano ang mayroon sa mundo sa ngayon. He was once an evangelist, si Demas. May mga tao rito, mga kapatid, na nakasama ni Paul sa ministry. No, maraming mga tao ito. Isa na rito, si Barnabas. No, Barnabas ay nakasama niya yan dati. No, si Barnabas ay tiyuhin ni John Mark na nagsulat ng Book of Mark. No, si Barnabas, nagsagutan yan sila ni Paul. No, dahil kay John Mark. No, dahil nung time na yon si John Mark, nung kasama ni Paul, sa eagerness ni Paul, si John Mark, medyo bata-bata pa nung time na yon, nagkasakit, iniwanan si Paul, galit na galit si Paul, sila nagsagutan ni Barnabas, parang andun ako, no? Nagsagutan silang dalawa, no? After na sila nagsagutan, pero ang sabi dyan, after many years, sila ay nag-reconcile din because of the work of God. No? Una, atras si John Mark, iniwan si Paul, pero nung siya ay gumaling at nag-mature, bumalik sa gawain at kita naman natin siya ang nagsulat ng Book of Mark. No, hindi ibig sabihin, no, at hindi masama na minsan, kailangang umatras muna. Pag hindi kaya, hindi atras muna. Magmuni-muni, magpalakas ulit, and then we must go back to the ministry. Hindi ibig sabihin na pag umatras ka, dire-diretso na yung atras, papalabas ng simbahan. Hindi pwedeng ganun. Because we walk with God, nagaantay tayo ng rapture, mga kapatid, individually, pero yung lakad natin, by group, just like in the wilderness journey. Ang decisions natin lahat ay hindi individual. Ang decisions natin ay buo. Hindi pwedeng paiba-iba tayo ng lakad sa Diyos. No, si Barnabas, si John Mark, si Silas, no, yung kasama ni Paul sa Rome, si Luke, si Timothy, si Aristarchus, Epapras, Joshua Justus, no, si Demas, kasama niya yan dati sa Rome din, and si John Mark. No, si Aquila and Priscilla, they were married couple.
yan, ito ang mga tumulong sa early ministry ni Paul, no, si Aquila and Priscilla, yung kanilang mga trabaho ay may-ari ng paggawaan ng mga tent. No, nung nagkita sila ni Paul, dahil si Paul mahilig din at marunong gumawa ng tent para sa kanyang support din nung sa kanyang mga early ministry, no, nagkakilala sila at doon natulungan siya sa kanyang ministry papunta sa Corinth, no, itong dalawa, si Aquila and Priscilla. No. Si Titus was a Greek who may have studied Greek philosophy and poetry in his early years. He seems to have been converted by Paul. No, he served as Paul's secretary and interpreter. No, Titus accompanied Paul to council held at Jerusalem on the subject of the Mosaic rights. No, mga background yan, mga kapatid. No, and again, Luke was a special friend to Paul, faithful to God, to the apostles, faithful to Paul, as a trusted and loyal friend standing by him in good times and in bad. No, yan si Luke. Si Phygelus and Hermogenes, these two betrayed Paul and are followers of untrue doctrines, mga false doctrines. No, mga niname yan ni Paul. These men are not to be imitated. But Onesiphorus is a man worth imitating. No, he visited Paul in prison and encouraged him and was not embarrassed to be associated with Paul. No, may mga tao talagang ganun. Akala mo kaibigan mo, pero kunting pitik lang at pag nakaramdam, mukhang tatagilid na kaagad, iiwan ka na sa ere. Pero may mga kaibigan na kahit ano pa man ang mangyari, in bad times or in good, ay sasamahan ka. The Philippian church located in Macedonia was the only one that supported Paul financially during his first trip, no, to the province of Achaia, of which Corinth was the capital. No, mga background lang yan, mga kapatid. Mga kaibigan ni Paul sa Colossians or sa Colose, si Epaphras, si Philemon, and Onesimus. No, and his messenger, Tychicus or Tychicus. No? Again, giving up in the faith and turning into this present world is not our option. No? Hindi ito option natin, mga kapatid. No, pag may sitwasyon sa church, pag na-offend o anuman ang sitwasyon na parang nadismaya ka, no, giving up is not an option. No, sayang. No, kung ikaw 30 years na sa church and we're still waiting for the rapture, at saka ka mag-decide na aalis ka na lang dahil na-offend ka, no, nadismaya ka, useless. No, sayang ang ganong klaseng desisyon. No, our faith without testing is nothing before God. No, it doesn't mean, no, na pag di natin na kaya ang pagsubok, surrender na tayo. No, may mga kasabihan nga dyan, no, yung tao nanghingi daw ng wisdom. Sabi niya, I asked the Lord for wisdom, but He had given me trials. No, He had given me problems. He had given me troubles. Why? Saan mo kukunin ng wisdom? Doon sa mga sitwasyon. No, doon sa mga sitwasyon na pinagdaanan natin. No, that is why we must honor, no, our elders. We must honor our senior citizens. No, we must honor our parents in the flesh or in the Lord. No, wag nating kaligtaan yan, mga kapatid. Why? No. Ephesians chapter 6 verse 1. Daanan natin saglit dito. Chapter 6, verse 1, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. No, in the Lord. No, yung mga elders natin, mga leaders natin dito, no, especially, no, nilagay ng Diyos yan dyan sa Ten Commandments, honor thy father and thy mother. Children, obey your parents in the Lord, for this is right, sapagkat ito ay tama. Verse 2, no, honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. No, may pangako. No, that is why
Kung ang magulang natin, majority among us, ay pinanganak, no, tayo pinanganak lahat na mahirap yung magulang natin. Hanggang ngayon, mahirap pa rin. No? Kakamatayan na lang nila, mahirap pa rin. No? Bihira sa atin dito, ang pinanganak na ang magulang ay may limpak-limpak na mga dolyaris na. No? Na nung pinanganak ka, mayroon ka kaagad silver spoon, golden spoon. No, marami sa atin, nung pinanganak, ni Ultimo, wala pa namang diaper sa time namin. Mayroon kami no, mga lampin. Pagkatapos, lalabhan mo, ilang laba, paulit-ulit, may pamalo pa, may kung ano na lang. No, yung tubigan namin, kukunin mo doon sa puso, sa bomba. Bomba ang tawag sa amin yan, yung puso. No, pag hindi ka marunong magbomba, yung puso na yan, pag may hangin, pagbalik mo, no, tapos ang panga mo. No, pag bang, tapos. No. Marami tayo niyan, mga kapatid. No. At marami sa atin dito, mga magulang natin, no, elementary and high school. No. Hindi nakapag-college, walang degrees, no, walang certificates, walang diplomas, majority sa atin dito. No. Pero ano ang kagandahan? No, marami rin sa atin, kahit wala silang degree, tayo nagkaroon. No, dahil sa paghihirap nila. No, at hindi nila yan sinisingil sa atin. Dahil responsibility yan ng magulang. Nagawin yan sa atin, mga kapatid. But my point is this. No, sa kanilang kalagayan, no, pag tayo naman umasenso na sa buhay, nakapag-aral ka, nakapag-college ka, no, nakapagtrabaho ka na, at ikaw ngayon ay nag-aabot na sa magulang mo, it doesn't mean that you will not respect your parents. No? It doesn't mean na bastusin mo na ang magulang mo. No? Kahit sa pananalita lang na parang pabalang. No? Anong sabi? Which is the first commandment with promise. Kung hindi ito importante, hindi yan ilalagay ng Diyos sa 10 Commandments. Pag hindi mo ginalang ang magulang mo, ganun din ang ginagawa mo sa Diyos. Sabi ko nga dati kay mama, no, sabi ko sa mga kapatid ko, siguraduhin niyo. No, pag binastos, no, sumagot kayo ng pabalang sa magulang natin, siguraduhin niyo na wala ako. No, dahil pag andun ako, baka lumipad ito. No, mabuti naman, Lord, hindi pa nangyari yun. Lord, na-baptize na to eh. No? No. Pero sa gigil minsan, no, sabi ko, wag niyong gagawin yun. No? Gagawin niyo yan pag nakita no, na binastos ko na ang magulang natin. Gayahin niyo. Pero hanggat hindi niyo nakikita, wag niyong gayahin. No? Why, mga kapatid? Hindi yan susi, hindi yan rason. No, brother, yung nanay ko na yan, yung tatay ko, hindi niya ako pinalaki ng tama eh. Pinabayaan ako niya nung bata, ganito, ganyan, kaya may galit ako sa kanya, ganito, ang baba ng tingin ko sa kanila. Ano sabi ng Word of God? You honor them. You respect them. No, hindi dyan sinabi na pag masama ang magulang mo, hindi ka inalagaan, hindi ka pinalaki, hindi ka pinag-aral, bastusin mo. No. No, hindi yan ang sinabi ng Word of God. You still honor, you still respect them, dahil yon ang part na dapat nating gawin. No. And in our church, it must not happen. No. Kahit sa mga bahay natin, no, tayo ng mga anak, we must never do that. No, why? No, may promise ang Panginoon. Pag ang isang anak matino at may respeto sa kanyang magulang, no matter how, kung gaano kakatama na anak, hindi ibig sabihin yan ay susi na o yan ay dahilan na pwede mong irason para bastusin o disrespect ang magulang natin. No, why? Markado ng Diyos yan. No, ano ang kanyang sinasabi dyan? With promise, verse 3, ano ang promise na yan? That it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. No, yan ang promesa ng Diyos. No, upang ikaw ay maging mabuti, at ito ay mabuti para sa iyo, that thou mayest live long, ikaw ay magkakaroon ng mahabang buhay dito sa mundo. May verse 4 pa yata ito eh. Honor thy father, and ye fathers provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord.
No? Train up a child in the way he should go, for when he is old, he will not depart from it. Kaya mga bata pa lang dito sa church natin, and Lord, we are so thankful and grateful for giving us always ideas sa mga teachers natin. Why? No, may klase tayo sa New Converts class, may klase tayo sa kabataan, sa mga young teens, may klase sa ladies, may klase sa men, may klase dito sa loob. No, in every department, ano ang punto niyan mga kapatid? Para lahat tayo makakain properly in the Spirit. No, hindi ito isang ano lang. Lahat kayo dito para isang turuan na lang. No, hindi tayo buffet style. No, hindi tayo makakain ng tama niyan. No, sa part ng mga kababayan natin, sa kanila Sister Kate, mayroon silang topic na talagang yung pagkain na yun para sa kanila lang, na hindi pwedeng ibigay sa mga kabataan. No, so yan ay properly fed, no, nilalatag ng maayos yung mga new converts natin. No, may mga teachers din tayo diyan, binibigay sa kanila yung ganong klaseng mga lesson, no, na hindi rin maimpatyo yung mga new converts natin. Ibig sabihin, lahat ng yan mga kapatid, that is why sa atin, dito tayo sa church, we must attend. No, kailangan umattend tayo. Why? No, yung mga nandito, nag-i-enjoy na. Umaga pa lang, nagmumukbang na. No? Anong tawag doon? No, eat all you can na. Kung wala ka dyan, ikaw gutom pa. No? Samantalang sila, nag-i-enjoy na. No? Tapos mamaya, pagdating sa preaching, either dessert or either main course, no? Nasa sayo na yan kung paano kakakain, mga kapatid. But this church, no. But we're doing everything para lahat ay makakain, mga kapatid. Makakain ng maayos, makakain ng tamang timpla. So lahat ng ito, mga kapatid, ay ginagawa natin yan para lahat ay makasama sa rapture at walang mag-iisip, no, na na-left out ako na lang natira, walang nagmamahal sa akin dito, so aalis na ako sa church. No, if you do that, sayang. Ikaw ang kawawa, mga kapatid. Say, praise the Lord. No. Sabi dyan, if we ask for faith, ganun lang ba kadali yun? If we ask for faith, God will give us more troubles. No. More troubles to have faith. No, why? Walang ibang way. Lord, may sakit na naman ako. I know that you are a healer. Lord, give me faith. So paano mo ma-apply? Okay, magantay-antay ka, bigyan kita ng sakit. No? Para sa sakit na yan, makita ko kung paano ka kumapit sa akin. Para sa ganong paraan, pag nagkasakit ka ulit, maiisip mo na, Lord, kayang-kaya mo ito. No? Pero natatakot ka. Pero yun ang way. Lord, I need love. Bigyan mo ako ng pagmamahal. Anong binigay ng Diyos? Kaaway. No? Why? Because that is the only way. Lord, bakit mo ako binigyan ng mga tao na paubusan ng pasensya every day? No. Bakit ginagawa ng Diyos yan? In that way, we can develop our love, our deepest understanding with them. No. Kasi walang way na, Lord, bigyan mo kung ganito, paano i-apply ng Diyos yan? Wala siyang ibang way kung hindi ibigay ang mga bagay na yan sa atin, mga kapatid. If we had, no, parang ano lang yan, kung gusto mong lumaki ang... sige lang, tuloy mo lang. No, pag gusto nating lumaki, ang pananampalataya, wisdom, lahat ng ito sa harapan ng Diyos, mga kapatid, walang pinagkaiba yan. No, kung gusto nating lumaki ang muscles natin na ito, anong ginagawa natin? Nakaupo lang tayo? No? Magkakaroon ka ng atrophy ba yun? No? Yung mga muscles na hindi na ginagamit, unti-unti yan ay paliit ng paliit. Pag bedridden ka na, hindi ka na makatayo. Lahat ng yan, paliit ng paliit ang mga muscles na yan kasi hindi siya nagagamit. Just like our faith, just like our wisdom, just like our love before God, kung gusto nating mapalaki yan, no, anong ginagawa natin? On the day, umpisa pa lang tayo. No, maliit lang na dumbbell. No, 3 pounds, kayang-kaya mo. Oh, Lord, mukhang na-stagnant na yung muscle ko. Anong susunod mong gagawin? Pupunta ka na sa 5, pupunta ka na sa 10, no, naka-program. No, kung gusto nating hindi maging stagnant, ganun din ang ginagawa sa atin ng Diyos, mga kapatid. Hindi paurong. Ang ginagawa ng Diyos sa atin, from time to time, habang tumatagal tayo sa paglilingkod sa Kanya, do not expect, no, na paisi ng paisi ang ating relasyon sa Kanya. No, talagang palalim din ng palalim yan, mga kapatid. No, so,
uh, no, andyan lang yan. No? Kasi kung gusto natin ng walang problema, isa lang ang solusyon yan. No, andon sa sementeryo. No? Yan ang pwede nating abutin doon, mga kapatid. No? So andon sa, kanina yan, yung binasa natin, balik tayo dito, mga kapatid, sa Matthew chapter 24, verse 13. Matthew 24, verse 13. Verse 13. Umpisa natin sa verse 12. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. No, dahil ang kasamaan ay umaapaw na, ang pagmamahal ng lahat ay lalamig na. No, mawawala na, maglalaho na. Why? Yung mga tao na dating matino, nahawaan na rin ng kasamaan. Yung dating matuwid sa harapan ng Diyos ay lumala na rin. No, yung dating lalaki, ngayon babae na. Yung dating babae, ngayon lalaki na. No, malalakas na ang loob nila sa panahon ngayon dahil kagaya niyan, yung mga celebrities mismo, sila mismo ang nag-uudyok. No, akalain mo, yung kwento ni Sister Kate last Wednesday. No, in God we trust. No, sa pera ba yan ng Amerikano? No, sa dollar mismo. Tapos ngayon magde-declare sila na hindi ka na allowed magbasa ng Bible. No, they were founded, sinasabi nila that America was founded by the Word of God. No, tapos ngayon ganun ang kanilang gagawin. So imagine, mga kapatid, kung paano nagsishift ang ating mundo. But Lord, thank you na meron pa kaming sanity. No, mayroon pa kaming kaliwanagan ng isip because of the Word of God. Sa verse 13, but he shall endure, and to the end, the same shall be saved. No, brother, paulit-ulit na lang tayo dyan. He that endure unto the end, the same shall be saved. Hanggat may hininga, hanggat hindi pa nagra-rapture, ang sino mang makakatiis sa kung anuman ang pwede nating pagdaanan sa paglilingkod sa Diyos, yon ang maliligtas. No, hanggat may buhay, hanggat may rapture tayong inaantay, no, yung marunong magtiis, kung di tayo sanay, kaya yung mga kabataan natin, no, i-train na natin yan sila na matutong magtiis, na matutong magsakripisyo, no, yung matuto na hindi lahat entitled sila na makuha. No, yung mga kabataan sa labas, napakaraming example. Yung nanay, yung tatay palagi ang nag-a-adjust. Dadalhin mo sa restaurant, nagwawala yung bata kasi gusto cellphone. Pag hindi binigay ang cellphone, mapapahiya yung magulang. No? Ganon ang sitwasyon sa labas. Nung magulang ang nag-a-adjust, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Another verse, Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12, verse 5. Verse 5, and you have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. No, sabi dito sa Hebrews, sabi niya, nalimutan na ninyo, no, yung naipangaral, no, na tinuro sa inyo, no, bilang mga children, mga anak. Sabi dito, my son, may anak, despise not thou the chastening of the Lord. No? Sabi niya, huwag mong baliwalain ang paghihigpit, ang disiplina, ang pagpalo, ang koreksyon, ang pagtali, no, ng Panginoon, no, chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of Him. Or
manghina or tawag dito, manglupaypay, no, pag ikaw ay nasabihan ng Panginoon. No, anong purpose nito, mga kapatid? No, chastening, yung paghihigpit. No, dito ba sa church natin mahigpit? No, mahigpit daw. No, kasi brother, pwede naman yung buhok. No, pwede naman basta mahaba, mahaba lang. No, okay na yung bakit kailangang hindi putulan? No, mainit kaya ang panahon. No, oh, sige, hayaan mo lang. Pag uminit ang ulo ng Diyos, tingnan natin. No. So ito, mga kapatid, when thou art rebuked of him, verse 6, for whom the Lord loveth, anong sabi rito? No. For whom the Lord loveth, He chasteneth. Ang sino mang minamahal, iniibig ng Diyos, ay kanyang hinihigpitan. No. So wag tayong malungkot, mga kapatid, kung pakiramdam natin mahigpit ang church, mas maganda yun. No, why? Mahal tayo. No. Mas mahirap na tayo ay maluwag, tapos saka mo higpitan, hindi na yan. Lahat ng reklamo gagawin. Pero kung tayo ay mahigpit sa ngayon, no, pati mga kabataan, masanay na sa ganong klaseng teachings, mahigpit dahil yon ang tama at yon ang dapat sundin ng Word of God. No, anong kagandahan yan, mga kapatid? Bata pa sila, nasanay na sa ganong klaseng chastisement, sa ganong klaseng pangaral, ganong klaseng paghihigpit, disiplina. Time will come na kahit pabayaan yan sila, pag niluwagan mo na, hindi ka na mamumroblema. Why? No, dahil nasanay na sila, ay hindi. Ito yung tinayuan namin. Pero yung lalambutan mo sa ngayon, pagdating niyan, kahit anong higpit mo, wala nang effect yan. No. That is why we're so thankful to God na ngayon pa lang na ini-exercise na natin ito, mga kapatid. Whom God loveth, He chasteneth. Yung iniibig ng Diyos ay kanyang hinihigpitan, kanyang dinidisiplina. And Lord, we are so thankful na nararanasan namin sa church ito. No. Dahil kung hindi namin, no, sa ating matatagal na, no, sabi na natin, yung pinakauna sa atin dito, ay baka ilang kilometro, ilang kilong chastisement na yung nangyari. No, lahat na lang, no, kung paano tayo mapabuti, yung 30 plus years, 35, 20 years, no, 10 years na nakaranas dito, lahat tayo, mga kapatid, nakaranas yung paghihigpit na may pagmamahal ng Diyos sa atin. No? Dahil kung ito puro lang paghihigpit, yung 30 years, 35 years na nandito, ay baka napiga na. No? Baka namatay na. Pero itong klaseng piga na hindi tayo namamatay, pero gumaganda ang sitwasyon natin, mga kapatid, sa buhay, and that is because of the Word of God. No. Pag hindi ka lang makapunta sa church, kinakausap ka na. No. Hindi ka lang maka-attend, kinakamusta ka na. Ay, di ba, napakahalaga nun? No. Iti-text ka na, bakit wala ka? No. O bakit ilang linggo ka na, ilang Wednesday ka nang wala, kinakamusta. No, why? Dahil concerned tayo. No, dahil minamahal natin yung kapwa natin. Pag hindi ka na pinapakialaman, doon ka magduda. No, hindi na ako pumupunta sa church, ilang linggo na, pero wala man lang nag-text sa akin na. Wala man lang nangamusta. Disgrasya ka. No, pag gano'n ang mangyayari. No, yun lang naman. Pag ang Diyos nag-decide na, sa topic natin dati, ano ang sabi? Pag ang Diyos ang nagsabi na, okay, you may now go. No, wala na akong pakialam sa'yo. Pag gano'n ang mangyari, talo tayo, mga kapatid. For whom the Lord loveth, He chasteneth and scourgeth every son whom He receiveth. No, at kanyang pinapalo, kanyang, anong tawag doon? No, scourgeth bawat anak na kanyang tinatanggap. If He endure chastening, no, if you endure, no, kung ikaw ay makakatiis sa ganong klaseng disiplina, paghihigpit, anong sabi niya? God dealt with you as with sons. No. Tinuturing tayo ng Diyos na mga anak niya kung yon ang kanyang ginagawa at nararamdaman natin na dinidisiplina niya tayo, mga kapatid. Why? Because yung dati nating old man, pagdating natin sa church, alangan naman hahayaan lang yun. Kung dating sanay ka malutong magmura, ano yan, hahayaan lang ng Diyos? Kung dating sanay ka na red horse lang ng red horse, ano yan, hahayaan lang natin sa church? Kung dating sanay ka magsugal, hayaan lang natin yan. Kung dating sanay ka mag-drugs, magsigarilyo, lahat, hayaan lang natin sa church. Bakit pa tayo pumunta sa church? E di bumalik na lang tayo sa dati natin that everybody is welcome.
No? Ultimo kasama mo, katabi mo sa church, pickpocket. Ano? Ayan, subukan mo pumunta sa Quiapo. No, ang ganda ng prayer mo. Tahimik, di ba? Lord, ganito, ganyan. Ikaw ang ganyan. Pag tayo mo, wala na yung wallet mo. No, nangyayari yan sa loob ng simbahan. No, imagine that. No, kung lahat ng yan, hahayaan lang, walang disiplina, walang chastisement, walang paghihigpit, hindi tunay yun, mga kapatid. No, if we are here in church at nakakaramdam tayo niyan, Lord, thank you for all these things, Lord Jesus. Dahil lahat ng ito ay para sa kabutuhan namin. No, ito pa ang kanyang singit dito. But if you, for what son is he whom the Father chasteneth not? Sabi niya, aling anak ka at na ikaw ay hindi dinidisiplina ng iyong magulang, ng iyong tatay? No, pag ikaw na anak, hindi ka nakaranas ng disiplina ng iyong magulang, kawawa ka. No, tapos sasabihin ng magulang mo, mahal ko kasi siya kaya hindi ko siya pinapalo. No, mahal ko kasi siya kaya hindi ko siya pinapangaralan kasi baka masaktan ka, patay ka. No, disgrasya ka pag ganun ang nangyari, mga kapatid. No. But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, sabi niya kung hindi ka nakakaranas ng paghihigpit na nararanasan ng lahat, sabi niya, then you are bastards. Grabe, sakit ano? Sabi niya, kung ikaw na anak, hindi ka nakakaranas ng paghihigpit, ng disiplina ng iyong magulang, sabi niya, bastard, hindi naman masamang word, sabi niya, bastardo ka. No, hindi ka tunay na anak. No, kaya kung tayo nakakaranas na, Lord, talaga namang nilatigo mo na naman ako today. Lord, talagang nakaranas na naman ako ng paghihigpit. No, yan dahil patunay na ang Diyos may concern at anak niya tayo. Pag hindi tayo nakaranas niyan, Lord, ano ako, bastardo? Lord, ano ako, hindi mo ako tunay na anak? No? Out of wedlock lang, yung ano na lang. Lord, wala kang pakialam sa akin. No, pero ang Diyos natin may pakialam sa atin, mga kapatid. Then, are ye bastards and not sons? Sabi niya, hindi kayo tunay na mga anak. No, verse 9, furthermore, we have had fathers of our flesh which corrected us. No, mayroon nga tayong mga ama na siyang nagko-correct sa atin in the flesh. No, and we gave them reverence at binibigyan natin sila ng paggalang. Sabi niya, shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? No, hindi baga ganun din? No, yung mga ama natin in the spirit, mga leaders natin, elders dito sa church, na siyang nagko-correct din sa atin. No? Sabi niya, hindi baga na ito ang dapat na respetuhin din natin. No? So again, mga kapatid, in our walk with God, no, matagal man o bago tayo sa church, we must continue to worship. We must continue to serve our God, mga kapatid. No, kailangan magpatuloy lang tayo sa paglilingkod natin sa Diyos. No, o ano man ang mapagdaanan natin dyan. Why? No, where do you belong? No, dito na tayo nakafocus yung paglilingkod natin sa Diyos. No, hindi ibig sabihin na lahat ay smooth sailing lang yung paglilingkod natin. Hindi ibig sabihin na tayo ay tumagal na. Hindi ibig sabihin na ako ay tumagal na sa church, si Brother Roland, o kung sino man sa atin dito. Hindi ibig sabihin na lahat ay smooth sailing na. Hindi ibig sabihin na wala na tayong marami. Kaso marunong na tayong mag-deal sa mga sitwasyon na hinaharap natin. No? Ibig sabihin, halimbawa, hindi lang natin kinukwento na. Hindi lang natin kinukwento kung anong nararamdaman ng sister, ng brother natin sa ngayon. Hindi niya lang kinukwento kung anong kanyang nararanasan na sitwasyon sa ngayon. No, why? Because matured na. Marunong nang maglatag ng sitwasyon, marunong nang humarap ng sitwasyon, and that is what we should do, mga kapatid. Why? No, dahil ayaw nating mangyari, that time will come. No, nagsayang tayo, no, para bang ang dating nagsayang lang. No, why? Kasi ang dulo aalis naman pala sa church. Pagkatapos maglingkod natin sa Diyos ng 30 years, 25 years, 15 years, no, tapos time will come. No, ang tanong sa atin, ito, yung lakad natin na yan, where do you belong?
kaliwa o kanan. Pag kumaliwa ang lahat, hindi kaliwa tayo lahat. Pag kumanan ang lahat, hindi kumanan tayo lahat. Hindi pwedeng magpaiwan tayo, hindi pwedeng may sariling desisyon tayo, mga kapatid. Why? Sayang. No, andito na tayo, pinaghirapan natin ito, mga kapatid. At ano ang kagandahan? Talagang tunay ang ginagawa ng Diyos sa atin na kung before naghirap man tayo, financially. No, yung mga umpisa natin. No, sabi nga sa akin dati, brother, bakit ka payat dati? Ano ang mo? Yung mga umuupa ka diyan, yung mga kakarating mo dito sa Manila. Brother, bakit ang payat ka naman dati yung 27, 28 yung waistline mo? Brother, bakit? Wala akong makain nun. No, marami sa atin yan. No, si Brother Roland. No, yon ang mga umpisa natin, mga kapatid. Pero ibig bang sabihin, sumurinder na tayo sa paglilingkod sa Diyos? Hindi. Why? Ang Diyos hindi magpapautang. Kung hindi man dumating ngayon ang kanyang solusyon, ang kanyang answer sa mga sitwasyon natin, hindi ibig sabihin niya na tumalikod na tayo sa Kanya. We must continue serving Him. Why? God has His own time. No? At yun ang antayin natin. Huwag tayong magmadali, matuto tayong magtiis. No? Brother Sam, Sister Kate, Sister Helen, sabi niyo po magtiis lang ako rito. 15 years na, wala pa rin. Brother, ako 20 years. No? May 5 years pa pala. Ay kung yun ang kinakailangan. No? Pero ang ibig sabihin, mga kapatid, no, sa paghihigpit na maranasan natin dito sa church, huwag tayong umalis sa church. No? Sa sitwasyon na nahihirapan tayo sa church, huwag kang mag-decide na ayaw mo na sa church. No, pag ikaw na-offend ngayon sa church, huwag kang mag-decide na tatalikod ka na sa Diyos. No, kung ikaw naman ay sobrang saya, huwag ka ring mangako ng kung ano-ano sa Diyos natin. No, oh brother, ang saya-saya ko ngayon. No, anong gusto mo? Yung ulo ni John the Baptist. No, sobrang saya eh. No, hindi na mabawi. No, dahil sa pinangako. But again, where do you belong? No, tayo ang magde-decide niyan, mga kapatid. At ayaw natin na malagay tayo sa history na kwento ni Paul na just like Demas, yan, dati kong kasama yan sa ministry, maganda ang gawain namin. Pero dahil mas mahal pala niya ang mundo, binaliwala niya ang paglilingkod sa Diyos, umalis siya rito, no, pinabayaan niya ang gawain, ayaw nating mangyari yan na magaya tayo kay Demas, mga kapatid, at sa iba pa. But we are here. No, we are edifying, we are encouraging one another, no, that we must continue serving God. Thank you, Jesus.